Blessed morning po, everyone. Good morning, Nanay. Blessed morning sa lahat-lahat po sa atin. Mga dadating. Yes, Lord. Salamat po. Yes, Lord. Good morning po. Good morning po. Lord, sa oras na ito, Panginoon, amin po ipinagkatiwala ang gawain nito, Lord. Sa iyo lamang po, Lord. Salamat po, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, na nasa kalagitnaan namin. Amen. Father God, kasi nangako ka, Panginoon, na 2, 3, katipon-tipon sa pangalan mo, nandito ka sa kalagitnaan namin. Kaya, Lord, salamat po, panagkatiwala namin ang devotional time na ito sa iyo, Lord. Panginoon, kami po ay mga sisidlan lang. Ikaw po ang mangusap to sa aming mga buhay. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. A blessed morning. Tayo po'y magpuri sa Panginoon sa umagang ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige Yes, po. Lord. Aba, ikaw ay ikaw. So, kantayin natin yung ikaw ay ikaw. Yes, Hallelujah. Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Sabi ko, Spirit. ako ay ako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yes, Yes, Lord. Ikaw ay ikaw, Panginoon. Hallelujah. Pinupuri ka namin dahil ikaw ay pinupuri ka po namin hindi dahil sa mga himala at pagpapala na natanggap namin, kundi dahil ikaw ang Diyos na may-ari ng aming buhay. Ikaw ang Diyos na may likha ng lahat. Salamat po. Amen. Hallelujah. Yes, Lord. Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Yes, Lord God, hallelujah. Hallelujah, thank you, Jesus. Bakit nga ba pinupuri kita?
salamat po, Panginoon. Hallelujah. Nais ka po naming ibigin, hindi dahil sa mga himala, hindi dahil sa mga pagpapala. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inis ko, ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Yes, Lord. Hallelujah. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong ibigin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong ibigin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Mahal kita, O Diyos, walang iba. Yes, Lord God, hallelujah. Tunay ngang Panginoon, mahal ka po namin, walang iba. Father God, Lord, salamat po, Panginoon. Walang iba ang nasa puso't isipan namin, walang iba ang nasa aming nasa kalagitnaan ngayon, walang iba ang aming pinupurit, sinasamba, tinataas, Panginoon, nilalhati sa umagang ito, ikaw lang po, Panginoon. Kaya Lord, salamat. Ipinagkatiwala namin ang gawain ito dahil gawain mo ito, Lord. Hindi namin gawain, alam namin, Panginoon, pinagkatiwalaan mo lang kami na maipahayag ang salita mo. Kami ay mga business lang, mga sisidlan mo lang, may kapahayagan ka. Lord, nire-reject namin ang mga sarili naming salita, Panginoon, lahat ng lalabas sa aming bibig. Lord, sanctify mo, Panginoon, na ito'y nanggagaling sa iyo, lalo na sa pagbulay-bulay sa salita mo, Panginoon, malinaw naming maririnig. Lord, hallelujah, sa malinaw ng pagbabasa. Thank you, Lord, sa malinaw na mata, Panginoon, sa pagbabasa. Salamat po, Panginoon, may kapahayagan kang malinaw sa aming mga puso ngayon. Amen. Tumitin mo, Panginoon, Lord, at hindi lang po kami makikinig, at ito po ay amin pong lalakaran. Yes, Kami po ay Lord. sumunod sa mga hear and obey po kami, Panginoon. Salamat amen, po, amen. Thank Lord, you, ang Lord. kapangyarihan Glory to God, ay hindi glory to lamang God. sa pagbabasa, hindi lamang sa pagsasalita, kundi sa pagkilos din po namin. Kaya Lord, salamat po. Lahat ng ito, Lord, walang iba ang aming tinataas dito. Sinisilihan namin ito, ang gawain ito, Lord, ng iyong banal na dugo, naman ang binabalag ng kaaway, naman ang mga distraction. Lord, hallelujah, hindi man na nagumpay. Salamat po sa maayos na daloy ng net connection, sa maayos na daloy ng aming kuryente, lahat po ito hanggang sa matapos. Lord, Panginoon, ay nananagumpay ka na, Father God, at aming pong lalakaran na kasama na kami sa parada ng tagumpay sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Blessed morning. Sabing po ni Ate Jessica, blessed morning po. Blessed morning din po. Blessed morning Pastor po sa lahat. Cherry, blessed morning sa lahat pong darating. No? Salamat sa Panginoon. Meron pa po daw isang kanta. Atin po yan. Kanta mo yan? Kantahin. Yes. Hallelujah. Sige, kantahin natin po para i-acknowledge natin yung presensya ng Lord. No? Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging mararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali. Ano ba yung nangyari? Yeah.
Ino-off na na. Ayan na, thank you po. Hallelujah. Ayan na. Sige po, tayo natin. Sige po, sa bawat araw, walang oras na hindi tayo sinamahan ng Lord. So, sinasamahan tayo sa bawat araw. Kaya magtitiwala natin ito sa Panginoon. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord God. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Hallelujah. Thank you, Lord. Walang hanggang papuri, sa'yo'y iaalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanpaman. Yes, Lord God, salamat po sa bawat araw na kami hindi mo iniwan, hindi mo pinabayaan, Panginoon. Ikaw ay tapat sa iyong mga pangako kailanpaman. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan. Tapat kang ang tunay. Yes, Lord. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Yes, Lord. Hallelujah. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Walang hanggang papuri, sa'yo'y aalay. Walang hanggang pasasalamat, sa'yo'y ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailanpaman. Yes, Lord God, salamat sa katapatan mo sa bawat isa sa amin. Thank you, Lord. Salamat tunay nga ikaw ay matapat. Walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat sa
Panginoon. Salamat sa katapatan mo. Tapat kailanman. Yes, Kaya Lord. Lord, nararapat lang Panginoon, lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagluwalhati, O God, sa iyo lang namin ibinabalik, Lord, sa makapangyarihan mong pangalan, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Blessed Yes, morning po, Lord. everyone. Blessed morning po. Sabi niya, blessed Sunday morning. Sabi ni Ate Celsi. Yes, blessed Yes, Sunday Lord. morning po sa lahat-lahat dito sa Pilipinas, sa iba't ibang dako ng mundo, kung may nakapanood man nito sa iba, no? At saka kay Ate Dita de la Paz and Kuya Bob, no? Busy po sila. Nandun po ang ating minamahal na Pastora Nelia sa kanila. At pauwi na din po si Pastora, no? Malapit na din po siyang umuwi, no? So, God bless, no? Ingatan palagi ng Lord, no? Sabi nga po ni Ate Tess Robinyol, good morning po Pastora Burgess, Junmin, Nanay Mina, at sa lahat. God bless po. God bless din po Ate Tess God Robinyol. bless. Hallelujah. Si Ate Jessica, blessed morning po. At si nandiyan din po si Pastora Cherry. At sa lahat, blessed morning po everyone. Kay Ate Let's Blessed Arcida, morning sa lahat. kay Ate Lorna, Ate nandiyan din po si Karen, Kahagasti ay, Pastora Ate Cherry. Cherry, at sa Thank lahat, you. blessed. Thank you. Salamat po. No, ngayong araw na ito, ready na po ang ating mga puso na makikinig ng bagong salita ng Lord. So ang salita po ng Panginoon, kahit paulit-ulit na yung binabasa, may laging bagong kapahayagan, no? Kasi hindi po nagbabago ang Diyos. Patuloy po siya. The steadfast love of the Lord never ceases. It is new every morning. So every morning na tayo magising, may bagong kapahayagan, may bagong mga purpose si Lord, no? Sa araw-araw, bago-bago ang takbo ng mga salita ng mga ating binabasa, kasi may bago itong kapahayagan sa atin. Ibig sabihin, laging bago. No? Amen. Kahit na, luma na yan, naririnig ko na yan, may bago Yes, lagi. Lord. Kasi ang pag-ibig ng Diyos ay hindi naluluma, laging bago every morning. Yes, Amen? Lord. Yes, Yes, Lord. Ate Lorna, Yes, Lord. Miharis, a blessed morning. Good morning po, Pastora Virgie. Pastora Junmin at Nanay Mina. Good morning din po. No, Good morning Ate po. Lorna, at sa lahat pang darating, no? Sa lahat pang darating na ating mga kasamahan dito, at sa mga kahit hindi kasamahan araw-araw, kung ito po ay na nabuksan nyo itong platform na ito, kahit sa live o sa replay, at kinausap po kayo ng Diyos. Ito may purpose si Lord. Kasi marami pong mga tao, wala na pong time sa pagbabasa sa salita ng Diyos. Kaya kami po ang magbabasa para sa inyo. Amen. So, prepare na ba po ang ating Nanay Amen. Mina? Amen. Amen. Hallelujah. So, thank you Lord sa maayos na pagbabasa, malinaw na pagbabasa, wala na pong mga pangangati sa lalamunan. Nire-rebuke na po natin yan sa Yes, pangalan ni Lord. Jesus. Amen. 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 No, Ate Ching Fong, blessed morning. Amen. No, salamat. Respect bless, no? Blessed morning. Good morning din po sa lahat, sabi ni Ate morning Lorna po. Good Miharis. morning. Amen. Sige po, tayo po ay sa lahat ng pong darating, sa mga late po, di malilate din po, ay magwa-watch replay lagi. Kasi 30 days naman po ito na nasa FB, no? Sa Facebook live natin, nasa Facebook natin na wall, no? 30 days na, at saka ina-upload ko din po sa YouTube para hindi mawawala ang record dito. So, glory to God. Salamat po. No? Sige po, Nay. Hallelujah. Muli Prepare na po, Lord. Good morning po sa lahat-lahat po. Blessed morning. Yes, Ate Yes. Jermin, blessed morning. Good morning, Asol. Amen. Tayo, mga kapatid, Yes. ay nasa aklat pa rin ng bilang. At tayo po ngayon ay nasa sa chapter 8. Yes. Ito po ay may 3 paksa. Tuloy-tuloy ko na daw pong basahin. Yes. Sa unang paksa po ang ipinahahayag ay ang pag-aayos ng mga ilaw sa toldang tipanan. Una, sinabi ni Yahweh kay Moises. Second, sabihin mo kay Aaron na pagkasindi ng 7 ilaw, iaayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. 3.
Yun nga ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. For ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at ang mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises ayon sa anyong huwaran na ipinakita sa kanya ni Yahweh. Ang sunod pong paksa, ang pagtatalaga sa mga Levita. 5. Sinabi ni Yahweh kay Moises. 6. Ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. 7. Sorry po. Amen. Hallelujah. Pagpapawin mo lang na 7. Wisikan mo sila ng tubig na malinis ng kasalanan. Paahitan ang buhok nilang paahitan ang buo nilang katawan at palabhan ang kanilang kasuotan. 8. Pagkatapos, pagdalhin mo sila ng 2 batang toro, ang isa'y ihahandog na kasama ng handog sa pagkaing butil, at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 9. Dalhin mo ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan at iharap mo sa Ano po? Yan. Anong verse na po kayo, Nay? Wait. Number 8. Pagkatapos pagdalhin sila ng 2 batang toro, ang isa'y ihahandog na kasama ang handog na pagkaing butil at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. 9. Dalhin mo ang mga Levita sa harap ng toldang tipanan at iharap mo sa sambayanang Israel. 10. Samantalang inihaharap mo sila kay Yahweh, ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. 11. Ang mga ito'y iaalay ni Aaron kay Yahweh bilang natatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. 12. Pagkatapos ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga toro. Ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. 13. Ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. 14. Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayanang Israel at sila'y magiging akin. 15. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na sila sa paglilingkod sa toldang tipanan. 16. Nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israel. 17. Ang mga panganay ng Israel ay itinalaga kong maging akin. Nang gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto. Kaya sila ay akin, maging tao man o hayop. 18.
Pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel. 19. Upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa toldang tipanan sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Sa ganong paraan ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa santuaryo. 20. Ang mga Levita ay itatalaga nga ni Moises, ni Aaron at ng buong Israel ayon sa utos ni Yahweh. 21. Nilinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. Itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. 22. Isinagawang lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanya na kanyang tungkulin sa mga Levita. Pagkatapos ginampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan bilang katulong ni Aaron at ng mga anak nito. Ang sunod pong paksa, ang itatagal ng panunungkulan ng mga Levita. 28. Sinabi ni Moises kay Aaron, 23 yun. Then 24, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. Mula sa edad na 25, tutulong sila sa gawain sa loob ng toldang tipanan. 25. Pagdating nila ng 50 taon, pagpapahingahin na sila sa ganong gawain. 26. Maaari pa rin silang tumulong sa kanilang kapwa Levita sa pagganap ng mga ito ng kanilang tungkulin sa loob ng toldang tipanan, subalit hindi sila maaring magsagawa ng paglilingkod. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Salamat po, Nanay. No? So, ito lang po ay nasa 26 lang po siya. No? So, maganda, mapagpalang umaga, no? Sa lahat-lahat na makapanood nito at makapanood sa live, sa replay, and even mga silent viewer ngayon na hindi man nagko-comment pero nandun po kayo, tayo po ay merong kapahayagan ni si Lord sa bawat buhay po natin. Makikita po natin kung paano kumilos ang Diyos dito sa mga Levita. Ang una po ang pag-aayos ng mga ilaw, no? Pag-aayos ng mga ilaw sa tuldang tipanan, at pangalawa po ang pagtatalaga sa mga Levita. At ang pangatlo ang itatagal ng panungkulan ng mga Levita, no? Isa-isahin po natin ito. Makita po natin kung paano kumilos ang Diyos sa mga Levites o sa mga Levita sa pagtatalaga, no? Kasi special po ang mga Levita, no? Hindi sila kasali po sa 12 tribes. Malinaw po, no? Sila po ay angkan, no, sa ni Levi, anak ni Jacob, na tinatawag na sa kanyang prophetic name na Israel, no? So the 12 tribes of Israel ay hindi po siya kasama. Hindi kasama ang mga Levita, no? Dito sa ang tribe of Israel na nakalista lang po sa tribo na sa Israel ay ang Judah, tribe ni Judah, ni Isakar, ni Zebulon, si Reuben, si Simeon, si Gad, si Ephraim, Manasseh, Benjamin, Dan, Asher at Naphtali. Hindi po kasama, special po yung mga Levita kasi dito po natin maisa-isa. Bakit po kaya? No? Dito po sa ating una pong babasahin ngayon, dito po tayo, no, sa pag-ayos ng mga ilaw sa tuldang tipanan. So, ulit nating basahin para mas lalo nating maunawaan. Ano po? Para unawaan natin kung
ang katangian ng Diyos, mas makilala pa natin ang Lord, no? Sa ating Amen. pagbasa, kasampung bisis nga ulit-ulitin ito ipagbasa para may kapahayagan si Lord, no? Sa Yes, atin. Lord. Ano po, sinabi ni Yahweh kay Moises, sabi po, no? Sino po? Si Yahweh. Ang ating tauhan po dito, ang karakter po sa ating binabasa ngayon, ang Panginoon, na tinatawag na Yahweh sa scripture na ito. Yahweh po ang tawag sa ating Panginoon Diyos, no? So Yahweh kay Moises, sabi niya, sa pasabihin mo kay Aaron. Ang Yahweh po ay Hebrew words, ang tawag siya sa Diyos, no? Sa Panginoon natin, no? Sabihin mo kay Aaron na na pagkasindi ng pitong ilaw, pagkasindi daw ng pitong ilaw, iayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. So pagkaayos, pagkasindi, sa pagmagliwanag sa paligid, no? Dito, no, sabi nga dito, iayos niya ang mga ito sa ibabaw ng patungan upang magliwanag sa paligid nito. Yun po yung gusto ng Panginoon. Gusto siya liwanag sa paligid, sindihan yung mga ilaw, pitong ilaw, no? Pitong ilaw ang nakalagay dito. So tatlo, sabi sa verse 3, sa talata number 3, sabi, iyon nga ang ginawa ni Aaron ayon sa inutos ni Yahweh kay Moises. So, si Moises inutusan, tapos si Aaron ang gumawa. Ano po? So, ginawa niya, nagsindi siya ng pitong ilaw para magliwanag ang buong, ang patungan, magliwanag sa paligid. No? Lagay sa patungan. So, sa New Testament, may mga basa tayo na walang nagsindi ng ilaw na itago lang. No? Sa kaban, itago lang, kundi ito ay iliwanag din. Gusto ng Lord talaga ng liwanag, no? Sa mabasa natin yan sa Matthew chapter 5, no? News about din tayo yung asin at tayo yung ilaw. Ano po? So mabasa natin 5:13. Kung atin yung basahin 5:13 to 16, magbasa din kung ano yung bakit na dito po mayroon siyang revelation sa New Testament din about din po sa ilaw. No? So dito ang ilawan ay yari sa pinitpit na ginto. Pinitpit na ginto. Yung noon talaga yung mga ginto, talagang best po yung kanilang sa tuldang tipanan, ang kanilang mga materialis kasi ito'y gawa sa ginto. No? Sa ginto, gayon din ang palamuting bulaklak at mga tangkay nito. Ginawa ito ni Moises yan ayon sa anyong huwaran na ipakita sa kanya ni Yahweh. So hindi sila kumikilos noon, no, sa panahon ni Moises, sa panahon ng kanila sa kultura na ito, hindi sila kumikilos ng sa kanila lang, pati yung mga kagamitan sa templo, hindi dapat po nagpe-pray pa po sila. Dapat ang Panginoon po talaga yung nag-instruct ng lahat, no? Wala po silang kagamitan na hindi po inutos ng Diyos. Hindi po sila kumilos nang hindi sa kanila lang, nang hindi po walang instruction na nanggagaling sa Diyos, no? So kita mo, ito yung pag-aayos ng ilaw sa tuldang tipanan, pitong ilaw, no? Nilagay sa patungan para magliwanag ang buong paligid. Gusto, Amen. ang katangian ng Diyos, liwanag, no? Yes, Liwanag Lord. ng buong paligid. Makikita mo, yes, hindi na po natin ginagawa yung mga maraming ilaw. Marami naman ilaw na ngayon, pero hindi na ganon. Ginto, tapos hindi na ganon kaganda, no? So, doon, grabe po ang talagang nakita mo kung paano nila pinahalagahan yung tuldang tipanan, paano ang Panginoon po nagpakita sa kanila, nag-instruct sa kanila, o naririnig nila. No, wala naman sinabi ditong nagpakita sa kanila. Naririnig nila ang audible voice ni Lord, at sila po ay, sabi niya, sinabi ni Yahweh kay Moises. So, malinaw po, may nag-instruct sa kanila, pati sa ilawan. Ano po, pati sa paglagay ng ilaw, no, sa tuldang tipanan. So, dito din naman sa pangalawang paksa, ang pagtatalaga ng mga Levita. Dito ko po nakita na laging ilaan. Mayroong ilaw na sinabi ni Yahweh kay Moises, ibukod mo ang mga Levita at linisin ayon sa kautusan. Ibukod, no? Sa verse 5, ibukod mo ang mga Levita at linisin, no? So bago niya gamitin, binukod, nilinisin.
So, binabanal. Ibig sabihin, ganun din po ang ating buhay. Sa ating buhay ngayon, kailangan ibukod, kailangan linisin ang ating mga puso, dapat linisin. Noon, linisin, physically linisin, ibukod, linisin. Pero ngayon, dapat malinis pati puso kasi dito siya nananahan. Doon sa tuldang tipanan, ngayon po sa ating mga buhay na po nananahan ang Panginoon. Yes, Lord. So sabi nga, wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan. Mayroon palang tubig na panlinis ng kasalanan. No, tubig na panlinis ng kasalanan ang sabi dito, no? At palabhan ang kanilang kasuotan. Sa verse 8, sinabi dito, pagkatapos pagdalhan mo sila ng dalawang batang turo. Pagdalhin mo sila ng dalawang batang turo. Sabi niya dito, ang isa'y ihahandog na kasama ng handog na pagkaing butil at ang isa'y handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Dalawang batang turo para sa kapatawaran ng kasalanan at para sa paghandog kasama ng pagkaing butil. No, ito yung instruction ng Panginoon. Sabi nga, dalhin mo ang mga Levita sa harap ng tuldang tipanan at iharap mo sa sambayan ng Israel. Samantalang iniharap mo sila kay Yahweh, ipapatong naman ang ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. So sila, yung mga buong Israelita, ipapatong nila yung kamay sa mga Levita, ang buong Israelita. So doon, pagtatalaga, yun po yung kanilang process o ritual sa pagtatalaga. Sabi nga po niya dito, no? Ang mga ito'y ialay ni Aaron, sabi niya, ipapatong naman ng mga Israelita ang kanilang mga kamay sa ulo ng mga Levita. 11. Ang mga ito'y iaalay ni Aaron kay Yahweh, sabi dito, bilang natatanging handog ng bayang Israel para maglingkod sa akin. No? Kaya, no, tingnan mo paano sila magtatalaga, paano sila mag-install. Parang ina-install nila na ang Panginoon po, ang mga Israelita, nililihans niya yung Levita, tinatalaga nila para ialay, para sa gawain ng Panginoon. Ano po? So sa 12, pagkatapos ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga turo. So ang mga Israelita magpatong ng kanilang mga kamay sa mga Levita, pero yung mga Levita din po, ipapatong ang kanilang kamay sa ulo ng mga turo. Para po yung, di ba, naalala natin yung atonement na ipapatong yung kamay nila para sa kanilang mga kasalanan. Para ang aako sa kanilang kasalanan ay yun ang hayop at ito'y pakawalan sa ilang. No, ihandog sa kasalanan. Dito ganun din po yung ginagawa nila. So ito po ay para sa mga previous nating nababasa, makarelate po tayo, di ba? No, sabi niya dito sa 12, pagkatapos ipapatong ng mga Levita ang kanilang kamay sa ulo ng mga turo. No, di ba po, para ang ano po noon, yung kasalanan ng mga Levita pupunta po sa hayop, no? Sa ulo ng mga turo. Ang isang handog para sa kapatawaran ng kasalanan at ang isa'y handog na susunugin upang sila'y matubos sa kanilang mga kasalanan. Yan po yung ritual na ginagawa nila noon, no? Before si Jesus ay dumating, hindi dumating dito sa mundo, nagkatawang tao, ganun po lagi ng ginagawa nila. Kung ipapatong, tuwing itatalaga din sila kailangang binabanal, ipapatong pa din yung mga kamay nila doon sa turo na ihandog para sa kanilang kasalanan, no? So ipapatong, pagkatapos iyan po ay ihandog, no? So ilaan mo ang mga Levita, ibukod, ilaan, tingnan mo po yung mensahe ni Lord. Ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang tanging handog at ialay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at ng mga anak niya. So ilaan, tapos dito po ibukod, no? Tingnan niyo po yung talagang pinakamahalaga na ni Yahweh, yung mga Levita, no? Yung mga magsiserve sa kanya. Ano po, ilaan, ibukod, hindi nga po kasali sila sa 12 tribes na bilang. Ano po, so dito makita mo po kung paano espesyal yung mga Levita sa harapan ng Diyos. Ano po, nakikita mo kung paano siya pinili ng Panginoon para maglingkod sa kanyang tuldang tipanan, sa presensya ng Diyos. Ano po, so dito makita mo, ganyan mo sila ibukod, no?
Bakit po inaulit-ulit yung word? Kasi mahalaga, ibukod, ilaan. Bakit po laging inuulit yung ibukod? May ini-emphasize ang Diyos. May emphasis siya dito, no? Ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel at sila'y magiging akin. Amen? So, meron talagang ibinubukod ang Diyos. Kung dito po sa kanilang lahi, makikita mo kung paano ino-ordain po yung mga Levita. Kung paano po pumili ang Diyos. Nasabi nga po niya dito, ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel at sila'y magiging akin. 16. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsisimula na silang maglilingkod sa tuldang tipanan. Bago sila makapagsimula sa paglilingkod, ganun po ang ritual na ginagawa nila, ipapatong, ilihan sila ng buong Israelita, ipapatong, ilihan sa kanilang kamay, andito po sa ating binabasa, at sila din naman ay ipapatong nila ang kanilang kamay doon sa toro, doon sa mga toro na handog para sa kasalanan at para sa handog sunugin, at ganun, ito yung instruction ng Panginoon sa kanila. Ilaan, no? Tingnan mo sa 13, ilaan mo ang mga Levita sa akin bilang natatanging handog. Ayan po, no? Napakaganda po ng mensahe ngayon ng Panginoon, at ilagay mo sila sa ilalim ng pamamahala ni Aaron at mga anak niya. Hindi man tayo Levita, pero tayo din po ay nilaan para sa Panginoon. Ano po? Dahil kay Jesus. Ano po? So, makita natin kung paano ang Diyos maglaan, paano ang Diyos pumili. Ano po? Sabi nga po niya dito, ganyan mo sila ibubukod mula sa sambayan ng Israel at sila'y magiging akin. 15. Pagkatapos mo silang linisin ayon sa kautusan at maialay kay Yahweh bilang natatanging handog, magsimula na silang maglilingkod sa tuldang tipanan, nakalaan sila sa akin bilang kapalit na mga panganay na lalaki ng Israel. Kasi noong, di ba, na noong time na pag-exit nila sa Ehipto, namatay lahat ng mga panganay na anak ng mga Ehipsyo, pero yung lahat ng panganay ng mga anak ng mga Israelita saved. So, ang mga Levita, sila po yung nagrepresent. Sila po yung nagre-represent sa panganay na anak ng mga buong Israelita. So, ngayon, kaya yung mga Levita, sila po yung pinili para mag-represent sa panganay, sa lahat ng panganay na anak. Kasi sabi nga po niya ng mga Israelita, dahil sila po ay noong time po na niligtas sila, yung mga lahat ng panganay ng mga Israelita, lahat ng mga panganay na pati ng mga hayop nila ay nakalaan na po para sa Panginoon. Ayun po, no? So nakalaan sila sa akin bilang kapalit ng mga panganay na lalaki ng Israelita. So, ng Israel. So kung hindi natin to isa-isahin, hindi natin maunawaan kung basahin lang po natin. Kaya kailangan natin maunawaan na kung ganun po pala ang ating Panginoon. Ano po? Ang mga panganay ng Israel ay italaga kung maging akin ng gabing lipulin ko ang mga panganay ng Ehipto. Kaya sila ay akin, maging tao man o hayop. Ayun po, no? So, lagi po yan na may mga previous verses din po sa mga previous chapter na nababasa din po natin ito. Ano po? Amen. So, sa verse 18, pinili ko, inilaan, ibinukod, pinili. Grabe po, no, yung mga word na ginamit po para sa mga Israelita. No, sa verse 18, sa mga Levita, Israelita, ang pinaka-espesyal na pinili niya ay mga Levita, nag-represent sa panganay na anak. So, pinili ko ang mga Levita bilang kapalit ng mga panganay ng Israel. Ayun, malinaw po, no, sa context na itong binabasa. Di tayo lalayo dito sa context, makita mo, o ganun po pala ang Panginoon pag pumili. Ilaan, ibukod, nilinis. Ano po? Hallelujah. So, 19, upang makatulong ni Aaron at ng mga anak nito sa paglilingkod sa tuldang tipanan. Ano po? Na sabi na sa paghahandog para sa katubusan ng kasalanan ng Israel. Yun po yung
lagi nilang trabaho. Amen. Sabi ni Ate Te, sabi ni Ate Chingkong, amen, amen, no? Amen. Salamat po. So sa ganong paraan ay mailalayo ang mga Levita sa panganib na mamatay kapag sila'y lumapit sa sanktuaryo. Bakit po? Kailangan pong gawin itong mga ritual na ito, ilininis pa sila, ginukod, at may mga handog pa para sa kasalanan at handog sunugin para kung sila man ay lalapit doon sa tulda, sa sila ay tutulong, hindi sila mamamatay. Kasi dito po sa ganoong paraan ay mailalayo ang mga Israelita sa panganib na mamatay kapag sila ay lumapit sa sanktuaryo. So meron po talagang nakalaan doon, kasi kung basta-basta na lang silang lapit yung mga Israelita, pwede silang mamatay. O mamatay talaga, nandito mamatay physically. Ayun po, no. So sa 20 ang mga Levita itinalaga nga ni Moises. Sabi dito, ni Aaron at ang buong Israel. So ang nagtalaga po sa mga Levita, si Moises, si Aaron at ang buong Israel, no? Sila po yung nagtatalaga sa mga Levita na tribe of Levites, o sa mga Levites o Levita. Ano po? Nililinis ng mga Levita ang kanilang katawan, gayon din ang kanilang kasuotan. So tingnan mo, literal na katawan, ang kasuotan ang nililinis dito po, no? So itinalaga nga sila ni Aaron at ginanap ang paghahandog para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. Ayun po, bago po gagamitin ng Panginoon, mayroon pong kaya nga binabanal. Bago po, katulad din po sa atin as a reflection po sa ating mga buhay. Paano po ito maging reflect sa atin? Sa ating mga buhay, kailangan din pong binabanal pa po tayo bago tayo gamitin. Ibig sabihin, tanggapin pa po natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas, at talikuran po natin talaga. Buong buhay na po nating talikuran ang ating mga kasalanan bago pa tayo magamit sa gawain. Kasi po, pag mayroon pa tayong mga something sa ating heart, hindi tayo talaga magagamit. Magagamit ka man, pero lalabas at lalabas yung totoo natin. At totoo nating ugali, totoo nating karakter, hindi karakter ni Jesus ang makikita sa atin. Pag tayo po ay hindi po tuluyang nagsuko din ng po ng buhay. Kasi nga, wala na paghahandog na gagawin ngayon, sa ngayon, as reflection sa atin pong binabasa ng dito, sa time dito. Ang katangian ng Diyos, ayaw talaga niya ng marumi. Dito po, physically marumi, talagang nililinis. At yung kanilang mga kamay, ipapatong pa nila doon sa mga ihahandog para sa kasalanan, para sa sunugin, at ito po ay ginagawa para pagtubos sa kanilang mga kasalanan. Pero sa atin po, may nagtubos na. Nabayad na ni Jesus lahat. Tinubos na po. Ang atin na lang po ngayon, mga kapatid, ay isuko na lang po natin ang ating buhay. Kung gusto man tayong gamitin ni Lord, magpahayag din po ng mga salita ng Panginoon, tanggapin na po natin si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. So po na natin ang buhay. Yes, At Lord. mamuhay po sa kabanalan, na wala na pong kasalanan. Ano po? So, isinasagawa, 22, isinasagawang lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanya tungkol sa mga Levita. Pagkatapos, ginagampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng tuldang tipanan bilang katulong ni Aaron at mga anak nito. So ano po yung trabaho po ng mga Levita? Katulong ni Aaron at ng mga anak nito. Katulong siya sa mga pari. No, wala pong ibang makakahawak doon kundi ang ibang Israelita, yung nasa paligid lang po nila, no? Merong, di ba, merong tribo, merong 3 tribo sa silangan, sa kanluran, sa hilaga, sa timog, tatlong tribes, no, na nakapaligid sa kanila. Nasa gitna po yung mga Levita, kasi sila po yung in charge sa tuldang tipanan, at ito na yung pagtatalaga sa kanila. No, mayroong kaayusan lahat, pati sa pagpili, sa pag-install sa kanila. Hindi lang po basta-basta lang po hindi lang po basta-basta na ginawa ng Panginoon ito, hindi po nasa kaayusan, may ritual, merong installation, merong ganito po, at mayroong pagbanal.
hindi lang basta-basta po na talagang pinili lang na wala pong kaayusan. Ano po, kasi ang Diyos po ay Diyos ng kaayusan. Amen. Ganon din po sa atin ngayon. Hindi tayo basta-basta magiging leader o maging kabalikat po sa church kung hindi po natin binabanal ang ating sarili. Hindi po natin isinusuko sa Panginoon. Si Lord lang po nakakaalam kung anong nasa puso natin ngayon. Malilim lang man natin ang mga tao sa paligid natin, pero lalabas at lalabas ang katotohanan kung talagang totoong sumuko tayo sa Diyos o talagang kasi si Lord naman ay nakikita niya noon, ngayon at magpakailanman hindi po nagbabago ang Yes, Diyos. Lord. Hindi siya nagbabago, makikita mo Amen. kung paano, Amen. makikita, malalaman mo kung ano din ang laman ng puso ng isang tao the moment na magsalita po ito. Kaya Yes, sa Lord. ating buhay ngayon, hindi po talaga tayo magagamit kung mayroon pa tayong mga grudges. Dito makita mo physically na nililinis. Pero sa ating buhay po ngayon, paano po natin po maging kaluguran tayo ng Diyos, makikita ang totoong pagsuko ng buhay. Genuine repentance po. At hindi na po bumabalik-balik sa kasalanan. Kasi hindi talaga tayo pwedeng magamit sa mga gawain ng Diyos kung paulit-ulit tayo sa kasalanan. No? So, sabi nga po dito, ginawang lahat. No? Ginawang lahat, sa 22, sinagawa lahat ni Moises ang utos ni Yahweh sa kanyang tungkol sa mga Levita. So ginawa niya lahat. Pagkatapos ay ginagampanan na nila ang kanilang tungkulin sa loob ng tuldang tipanan bilang katulong ni Aaron at mga anak nito. So ngayon po, hindi na po ginagawa yung ritual, hindi na po nagpapatong ng mga kamay doon sa mga ihahandog at wala na pong paghandog ng mga turo, ng mga karniro, ng mga tupa, ng mga kambing. No, wala na po dahil may isang naghandog. Amen. Fulfillment po si Jesus. No, Yes, ito po yung Lord. shadow na makita mo kung paano ang kahalaga ng Panginoon. No, sa ating paglilingkod, pero hindi ibig sabihin na safe na po tayo na kung patuloy tayong gumawa ng kasalanan, magagamit po tayo. Yes, magiging magsimba uwi lang tayo, pero hindi pa talaga tayo magagamit. Kasi ang talagang gagamitin ni Lord ang naglumakad na po sa genuine repentance o pagtalikod na po sa kasalanan, no? So, sabi nga po dito, hanggang kailan po ang itatagal? May tagal din po, dito. Sa 23, makita po natin, sinabi ni Yahweh kay Moises, ganito ang magiging tuntunin tungkol sa mga Levita. No? Mula sa edad na 25 years old, tutulong sila sa gawain sa loob ng tuldang tipanan, tutulong sila, no, yung mga Levita na 25 years old, yung mga lalaki lang po ito, So, pagkatapos, sabi niya, papahingahin na sila sa ganung gawain. So, pagdating na nila ng 50 years, no? 25 years old hanggang 50 years lang po. Pagkatapos papahingahin na sila. Pwede pa silang tumulong dito sa 26. Maaari pa silang tumulong sa kanilang mga kapwa Levita sa pagganap ng mga ito ng kanilang tungkulin sa loob ng tuldang tipanan, subalit hindi na maaaring magsagawa ng paglilingkod. Malinaw po dito, ang edad lang po 25 years old hanggang 50. No, pagkatapos ay hindi na sila makapagsagawa ng paglilingkod. Pwede pa silang tumulong pero hindi na po sila mangunguna doon, hindi na po sila magsagawa. So meron siyang time, meron siyang its limit. Kung paano na pag 51 na po, no, so wala na. No, may 25 to 50. So ibig sabihin, grace natin ngayon, kahit anong edad, pwede pa tayo makapaglingkod sa Panginoon. Yes, Lord. No, dito, hindi ba instruction lang ba yan ni Moises? Instruction ng Lord. So, talagang sa paghandog ng buhay ni Jesus, sa paggamit ng kanyang dugo, sa kanyang mga latay, sa lahat po doon sa cross, sakripisyo niya, ang dami pong nabago. Kasi ngayon, wala na pong age bracket daw, sabi ni nanay, wala na po, no, ilang taon na po tayo ngayon. So, tingnan nyo po, paano maraming magkapahayagan noon, hindi ko to nababasa, hindi ko to naano sa puso ko. Ngayon, noong iniisa-isa natin, ang ganda po ng kapahayagan para sa bawat isa po sa atin Amen. ngayon. Makikita mo po, nilaan, nilupod,
No? So, ngayon, para sa atin, bilang isa tayong Kristiyano, o Christ-like na po tayo, katulad at kawangis na po tayo ng Diyos dahil tinanggap po natin ang Panginoon bilang Panginoon Hari at tagapagligtas, no? Si Kristo, sabi nga dito, sa atin po na tayo na po ay Kristiyano, o isang sinatawag din pong born again, pero hindi siya relihiyon ang born again, ha? Karanasan, no? Karanasan bilang isa tayo na nakatanggap sa Panginoon, no? Ang ganitong, sabi nga po dito, ilawan, no? Minora ay ituturing na larawan ni Jesus na siyang tunay na liwanag sa sanlibutan. Yung ilaw na nagliliwanag, no? So sa atin po, si Jesus po yung ilaw natin. So sa gawaing mga, sabi nga po dito, ang gawain ng banal na espiritu ay tulad ng langis at liwanag na nagbibigay linaw sa puso ng isang taong isinilang muli. No, tayo isinilang, isang sinatawag na born again, sinilang muli, kaharian ng Diyos. So relationship to God, maraming mga term na ginagamit, no, sa iba't ibang mga denomination, pero makita po natin kung tayo po yung isang Kristiyano, makikita po tayo na ang ilaw po natin ay si Jesus, no? Nagliliwanag na po sa ating mga buhay siya. Kaya din po tayo ay magliliwanag din po. Amen. Hindi na tayo namumuhay na sa kadiliman. Lord. Yes, Lord. No, hindi na natin tinatago ang ating buhay. Ito'y open book sa lahat. Yes, Amen. tayo po'y nagkasala noon, pero hindi naman na natin ginawa ngayon. Kahit na ulit-ulitin yan, at least makikita mo, ay ganito po pala si Pastora Virgin noon, ay ganito na siya ngayon. Merong pagbabago. Hindi ko na ipagmalaki yung aking noon. Hindi na po ang ipinagmalaki ko sa aking sarili. Glory to God, ay si Jesus. Siya yung nagbabago ng aking buhay. Dapat mas mabuti kaysa kahapon. Kahapon nga, maraming maganda po yung kalagayan mo, marami kang hawak na pera, pero hindi mo nakita yung totoong kalwalhatian ng Diyos. Hindi mo nakikita yung totoong kapayapaan at kagalakan sa puso. Hindi nga ako magpapasalamat na sa mga kunting bagay, sa mga kahit na malaking bagay na dumating sa akin. Hindi ka nagpapasalamat sa Diyos kasi wala sa iyo yun. Pero ngayon po, nakikita mo kung paano ka binabago. Ano po? So, sabi na pangkalatang pagka-sacerdote o pagkapari, pangkalahatan at banal na pumumuhay, ang paglilinis sa mga libita, no, ay kahalintulad ng bagong tipan sa Roma chapter 12 verse 1, no? Lagi natin yang ulit-ulit araw-araw ngayon, no? Kasi dito po yung reflection natin, makikita natin kung paano naihandog din ang mga sarili dito sa Roma nung sinabi ni Paul sa taga-Roma na kaya nga mga kapatid, ihandog nyo ang inyong mga sarili bilang handog na buhay, no, banal at kalugod-lugod sa Panginoon. So lagi po yang inuulit-ulit natin kasi bakit po mahalaga po na ang ating buhay po bilang maganda, kung tayo po gustong gamitin ng Lord, sabihin natin dito sa pamumuhay Kristiyano, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa mga masaganang habag ng Diyos sa atin, kayagoy nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili, sabi ni Pablo sa mga taga-Roma, at sabi din po niya natin ng Diyos sa atin ngayon. Ano po? Sabi niya, inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. No? Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. No? So, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Ano, sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Tayo pong mga Kristiyano ay binukod na po tayo. Nilaan na po tayo sa Panginoon. Tinanggap na po natin ang Panginoong Hesus bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas. Hindi na tayo mamumuhay ng kagaya pa din ng dati. Huwag na nating ipagmalaki yung mga ating mga ginagawa dati. Kasi dati pa yun, nung hindi pa natin nasumpungan ang Panginoon. Hindi pa natin tinanggap ang Panginoon bilang Panginoon Hari at Tagapagligtas. Ibinukod tayo maging mga kabalikat po kung saan po tayo sa ating mga pastor, sa ating maging kamanggagawa tayo sa church, hindi lang po tayo hanggang simba uwi. No, katulad ng mga Levita, bago sila itinalag, bago sila binukod o dilaan, nilinis muna sila.
ang paglilinis po sa ating mga kapatid, ang pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon, Hari at tagapagligtas, kasi siya yung one-time perfect sacrifice sa ating mga buhay, no? Nang tinanggap na natin, hindi na tayo nagmamayari sa ating buhay. Nagmamayari na ito ng Panginoon. Bayad na po tayo ng pinakamahalaga, isang halaga, ang buhay ni Jesus. Bayad na po Yes, tayo. Lord. So ngayong araw na ito, makikita natin kung paano tayo binukod ng Diyos. Ano po, kung ito po ay reflection, makita mo, magre-reflect eh. No, mga Levita nga, hindi nga po sila kasali sa bilang ng 12 tribes. Bakit? Nakatalaga-talaga sila, nakalaan para sa gawain ng Diyos. Di ba po? So, sa akin nga po, sabi ko nga, Lord, yung time na, no, may mga time na matukso ka magtrabaho dahil nga po sa nangangailangan ka din, pero kung hindi mo, kung mayroon talagang kanya-kanyang tawag, may itinalaga talaga para sa gawain ng Diyos. At kasi gawain to ng Diyos, siya yung mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ganun po, kailangan lakaran po. No, marami kang maririnig, ay nila ka naman. Uy, bakit hindi ka nagtatrabaho? Mayroon trabaho na espesyal na ibinigay sa iyo. Yes, Ganun po. Lord. So sa ating mga buhay ngayon, hayaan mo na ang mga sabihin ng mga tao, ang sabihin ng Diyos sa iyo. Amin po ba? Kaya Amen. kailangan talaga na may pagkabana, mayroong mamuhay tayo na talikod. Ang pagkabanal po kasi ay hindi mo na, binubukod ka na, hindi mo na ginagawa yung mga gawain dati sa pagpakasala. Maging sa pagchismis, hayaan mo na huwag ka nang makisali. No, huwag na tayong makisali doon kasi hindi po yan gawain ng Diyos. Ang gawain ng Diyos, to share the gospel, i-share ang Jesus agenda. Yun po yung gawain ng Diyos. So, dapat lumakad tayo sa kabanalan. Lumakad tayo, banal ba, nagkakasala ka man noon? Yes, noon yun. Pero dapat ngayon, magmula ng araw na ito, iwasan mo na yung pagchichismis, iwasan mo yung pagrereklamo, lahat ng hindi nakakalugod sa Diyos, iwasan na po kung gusto nating gamitin ng Diyos. Kasi sayang naman, pagdating ng araw, sasabihin ni Lord, na Lord, sa iyong pangalan, Lord, sa Matthew 7:21, sabi, 21 to 23, Lord, sa iyong pangalan, nagpapalayas ako ng mga demonyo, sa iyong pangalan, Panginoon, naglilihans ako ng may mga sakit, Panginoon, sa iyong pangalan, nagpapahayag ako ng mga salita mo, pero sabi niya, hindi ko kayo kilala, umalis kayo, mga gumagawa ng kasamaan. So, ibig sabihin po, kahit na tayo po ay nagsagawa ngayon, pero hindi pa tayo umalis sa kasamaan, nagsasayang lang po tayo ng oras talaga. Bakit po? Kasi meron pong final judgment. No? Haharap tayo sa Panginoon. Ang gusto nating marinig, well done, my good and faithful servant. Halika at tayo po ay mag-enjoy, mag-celebrate, no? Celebrate, no? So sa ating buhay ngayon, saan po tayo sa dalawang ito? No, pareho po, wala po ito talagang napakaano na Christian yan, hindi po lahat nakapagpalayas ng demonyo. Hindi po lahat nakapaglihan sa may sakit at karamdaman. Hindi po lahat nagpahayag ng salita ng Diyos, pero kung makita mo, sila po hindi pa din pumasa dahil patuloy pa din gumawa ng kasamaan. So sa ating buhay ngayon, ang pagkabanal po, pag-alis na po sa kasalanan. Pag-alis na po talaga, pagtalikod na po, 180 degrees. Hindi na natin makikita. Halimbawa, ganito po, no, tingnan mo yung protractor. Dito, di ba, pag ganon. Tapos dito yung, di ba, kalahati, parang half moon siya eh. Tapos, pag ikaw ay umikot, 180, makikita mo ba ang kasalanan mo pa kung nasa talikod ka na? Hindi na po eh. Hindi na po kasi natalikuran mo na. Paano po? Hindi mo na makikita. Dapat ganun po tayo. Kung gusto natin katulad po ng mga katulad dito sa Levita na noong time na yon ay binabanal ng Diyos, ngayon po meron tayong requirements din po ngayon. Genuine repentance. Totoong pagtalikod sa kasalanan, totoong pagsisisi. Hindi na tayo paulit-ulit sa kasalanan. Yun ang gusto ni Lord. So, kung tayo sumunod, tayo din naman ang makabenepisyo. Magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon ka ng talagang confidence sa iyong sarili. Wala naman ako. Kahit na ano pang ibato sa iyo, kung hindi mo na ginagawa, wala ka nang. Pero kung ginagawa mo pa din, tayo pa din alam ni Lord kung ano ang nasa puso natin. Kaya no, sayang naman kung hindi natin to lalakaran. No? Sayang naman kung tayo po ay nandito na at saka hindi natin lubos-lubusin na. Dali ko nga, Lord, iniwan ko na nga yung anak ko, hindi ko na kasama, hindi ko na
bakit hindi ko tulubos-lubusin na po natutuong kabanalan ng buhay? Bakit po? Glory to God, wala po tayong ipagmalaki. Pero kung mayroon mang time na talagang sumunod na tayo, at ito na yung time, hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung hanggang kailan lang tayo sa mundong ito. Walang nakakaalam. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo aalis sa katawang ito. Kasi ang katawan na ito ay tayo po ang kaluluwa natin ay alis talaga dito. Consist po ang ating buhay ng tatlong element. Ito po yung spirit, ito yung body and soul. Ang body na ito ay mabubulok talaga. Once na tayo ay alis dito, 60 days, deteriorate ng ating katawan. 60 days, wala na, masulusaw na yan. So, ang pinaka-importante sa atin ay ang ating kaluluwa. Ito'y haharap sa Panginoon. Spirit ay nanggagaling sa Panginoon ng hininga natin. Babalik din po siya sa Lord yung hininga natin. Lahat po ito. Kaya po, minsan po, bakit hindi ka nakakain? Baka mapas mo ka, mga ganun-ganun. Pero dapat po ang atin pong patatagin ang ating spirito. Kasi kahit na pinataba mo yung katawan mo, hindi po yan mag-endure, hindi po yan corruptible, mabibulok pa din. Corruptible bag, hindi po ito. Kaya sa ating buhay ngayon, kung gusto tayong magpagamit sa Panginoon, tingnan mo itong mga Levita kung paano sila binubukod, hindi po tayo lumalayo sa context Tingnan nyo po. Kasi hanggang ngayon, marami pa din po binubukod ng Diyos, ninilaan ng Panginoon para sa natatanging gawain. Amen. So sa ating buhay, ayun naman natin na mamuhay na ito na para bang hapyaw-hapyaw. Para bang patumpik-tumpik. Huwag na huwag na nating magtumpik-tumpik. Totoo na pong napagsusuko. Todo mo na. Todo mo na, pati sa mga Yes. salita mo, puso mo. Kasi minsan akala mo, pero puso mo, makikita mo, padapumin na magulat ka anong lalabas sa bibig mo. So sa ating buhay ngayon, isang tipahin mo na, Lord, santipahin mo na to, suko ko na to lahat. Totoong forgiveness, lahat ng yan. The Yes, fruit of the Lord. Holy Spirit Yes, will Lord. manifest sa atin. Yes, Love, peace, joy, patience, goodness, kindness, faithfulness, self-control. Lahat po ito. Atin pong isuko na po yung ating buhay. Sayang naman po. Salamat sa Panginoon. Si Ate Lorlinda Argelies. Morning po, pasama sa pray. Lahat po ng karamdaman ko sa katawan, maalis. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Salamat po, Panginoon, sa buhay ni Ate Lorlinda Argelies. Father God, we declare, Father God, na lahat ng mga sakit at karamdaman mula ulo hanggang talampakan ni Ate Lorlinda Argelies, Lord, amin yung binubunot sa katawan niya. Yes. Tinatapo namin sa abyss in Jesus' name. We declare complete total healing sa pamagitan ng iyong mga latay. Pinagaling mo na si Ate Lorlinda Argelies in Jesus' name. Amen. Maging po, Lord, sa lahat po na nakapanood nito, kay Ate Chingfong, kay Ate Lorna, Father God, na nagpo-comment ngayon, kay Ate Jessica, Panginoon, kay Ate Tess Robinol, Father God, kay Ate Celsi, Panginoon, at sa lahat pang darating, kay Ate Len Salcida, kay Ate Karen, Panginoon, Lord, Panginoon, kay Ate Lita Dilapas, lahat po na mga kasamahan namin dito, Lord, may mga sakit at karamdaman man po, Panginoon, pinagaling na po in the name of Jesus. Lahat po nakakapanood nito, maging hindi man namin na-acknowledge dahil hindi sila nag-comment, hindi namin nakikita na nanonood, nagre-replay lang po sila. Sila po ay pinagaling na pinalaya na sa sakit at karamdaman, Lord. Panginoon, binabanal mo, binubukod mo ang bawat isa, Lord, dahil tinanggap na po si Jesus bilang Panginoon, Hari at Tagapagligtas. At kami po, Panginoon, ay lumakad po sa kabanalan at lumakad na wala ng sakit at karamdaman. Lord, mababago na po yung mga mindset namin, Lord. Hindi namin titignan, alam namin, Panginoon, kung nagagawa mo, na ibinigay mo ang sarili mong anak mo si Jesus para sa aming kaligtasan. Father God, para sa pagtubos ng aming kasalanan, Father God, hindi na kami maghandog ng mga tupa, hindi na kami maghandog ng mga hayop para sa pagtubos ng aming kasalanan, para sa sunugin na mga offering, Lord. Hindi na namin ginagawa yan, pero Lord, Ikaw, Panginoong Hesus, one-time perfect sacrifice para sa aming mga kasalanan, para sa mga sakit at karamdaman, para sa aming mga pangangailangan. Kaya Lord, thank you. Ang lahat-lahat po, Panginoon, na nakapanood at makapanood pa nito, maging si Ate Isa, Panginoon, at si Teta Reyes Lipardo, Panginoon, in the name of Jesus, lahat po, Panginoon, ay pinagaling mo na ang lahat na nakapanood nito. Di man namin na-mention ang kanilang pangalan, pero nakapanood sila, pinagaling, pinalaya na sa sakit at karamdaman, pinatawad na sa lahat ng kasalanan dahil sa dugo mo na inihandog sa cross. Kami po ay wala ng kasalanan, malinis na sa iyong harapan, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Lord. At lahat ng aming mga pangangailangan po, Panginoon, ay kinatagpo mo na. Ingatan mo
po ang bawat isa. Balutin mo po ng iyong banal na dugo ngayong Amen, araw ng Lord. linggo Amen. sa pagsamba, sa pagpunta Amen. sa mga bawat sambahan, Father God, sa isang mga kung saan man kami nabilong, Father God, doon kami babalik, Lord, at mag-serve sa iyo, Father God, in the name of Jesus, magpupuri, magpapasalamat, magsamba sa mga pagtipon-tipon, sa mga fellowship. We declare, Lord, Yes, Panginoon, Lord. great awakening of revival sa bawat fellowship po, Panginoon, Yes, in the Lord. name of Jesus. In the name of the Amen. Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yes, Lord, pati nga kay Ate Matilde Kahumban de Luna, Father God, in the name of Jesus, buong pamilya nila, salamat sa pagsama mo din sa kanila, in the name of Jesus. Lord, Yes, salamat po. Lord. Yes, Salamat sa good health and protection, surrounded with favor sa bawat isa, Lord, in Yes, the name of Lord. Jesus. Amen. Amen. So po, ano man ang kapahayagan sa puso po natin. Yes, Lord. Amen. Sige po, Nanay. Pinagkakatiwalaan. Yes. Yes. Hallelujah. Yes, Si Ate Lord. Junmin. Yes, Ate. Si Ate Junmin muna bago si Nanay. Si Nanay naman yung nagbasa. Sige po. Ano po yung kapahayagan sa puso po ngayon? Yung mga binukod nilaan. Yes. Hallelujah. Katulad ng mga Levita. Paano ito may apply ngayon sa ating mga buhay? Bilang tayo po ay ibinukod at nilaan din po ng Diyos para sa kanyang gawain. Hallelujah, hallelujah. Dito nga sa ating mga nabasa ngayon, ay apply ko naman sa ating sarili. Porque sa atin ay sa panahon ngayon, kung sino yung tinawag ni Lord, ay siya talagang maglilingkod. Katulad ng mga Levita na meron silang na tungkulin para sa paglilingkod ni na Moises at Aaron. Ay noong una nga hindi sila nasama sa mga bilang ng mga census dahil nga sa kanilang sila ay minakalaan sa Tordang Tibanan, at dito nga ay ang mga Israelita sila ay ang mga Levita ay binabasbasan, pinapatungan ng ulo ng kamay sa ulo upang panalangin sila na siguro ay para makapatupad sa kanilang mga tungkulin sa Tordang Tibanan. At pinili nga sila ng Diyos ng Yahweh na sinabi kay Moises na sila ay tagapaglingkod at ang Israelita naman ay tuloy-tuloy na kanilang sinasamahan sina Moises at Aaron, at sila ay nagpapasakop sa kanilang pinuno na si Moises at sina Aaron ng mga pari. Ngayon ang may ano ko dito sa tulad sa panahon ngayon, kung sino talaga ang pinili ng Panginoon ay siyang hindi naman siya pumipili ng hindi kaya ng tagapaglingkod. Siguro nga ay mga naglilingkod ng mga pinili ay mayroon din natutukso, mayroon hindi natutukso. Ang tukso naman nasa paligid lang natin kaya tayo natutukso. Pero tayo ay talagang marupok dito sa panahon ngayon, at alam naman natin kung ano yung tukso. Ay iwasan na natin yung mga tukso na yun at hindi na tayo Amen. padadala sa kanilang mga tukso. At alam natin na tayo naman ay nagmumulay-mulay araw-araw sa ating mga gawain dito na talaga namang sacrifice din ang pagising sa umaga at paghintay ng mga viewers na excited din. Katulad bukas ng umaga manonood pa ako. Kami naman ay nagmamadali rito, gumising din at nananalangin para din sa ating lahat. Ay ang umaanok sa akin dito sa mga Israelita, napakatyaga rin nilang sumunod sa mga kanilang mga pinuno. Kaya tayo din ay sa pagmumulay nga ay upang malaman ng iba atin lang ipahayag at tunay tayong manampalataya sa ating Panginoong Hesus at madala tayo niya sa kanyang paanan ng kanyang Ama. At tuloy-tuloy lang ang masasabi ko, tuloy-tuloy lang. Kung tayo may nasa ramdaman at sa ating katawan masakit, tapat lang natin, masi-masi natin yung tapat ng masasakit at mamaya-maya wala na yan. At manalangin lang tayo ng tapat. Isipin natin kung, Lord, may nagawa ba akong kasalanan?
hindi naman masakit ito. Ay, napagaling na ako ng Panginoong Diyos. At siya lang naman talaga. Yes, Lord. Kahit kayo magpunta sa doktor, ginagamit ka ng doktor. At siya talaga ang tunay na manggagamot. Si Lord lang tunay na manggagamot. Kaya nga ako, wala akong maintenance. Kung hindi lang kung anong masakit, manalangin ka ng tapat. Hindi ko na kung pagkasala tayo, hindi agad tayo ng tawad para ba nadyan lang siya at talaga naman tayo iniingatan, sumunod lang sa Kanya. Amen. Sa ating Diyos na mga bagin sa lahat. Yes. Siya talaga ay kabanal-banal ang mga kaya tayo binabanal eh. Magpakumbaba, kung ano man ang marinig natin, si Lord ang tagapagtanggol natin. Amen. Kaya tayo ingatan niya araw-araw sa oras-oras na Yes. ating Amen. pangailangan sa Kanya ay lahat ay ibibigay niya. Amen. Sumunod lamang. Amen. Thank you, Mm. Lord. Amen. Thank you, Ate Junmin. Maraming pong salamat dahil napakabuti ang Diyos na talagang pinili, tinawag ang bawat isa. Hindi po naman aksidente na tayo nakikita-kita dito. Pinili at tinawag ka ng Lord kasi para sa iyo itong kapahayagan na ito para sa ating lahat. Yes, Lord. Yes, Amen. Lord. Salamat sa Panginoon. Sabi nga po ni Ate Matin, di kahambandilo na, thank you, Lord. Yes, thank you, Yes. Lord talaga. Amen. No, amen. Shalom po everyone, sabi ni Ate Matilde. Amen. At sa lahat-lahat po na nandiyan, salamat po. Sige po, nanay, ano po yung kapahayagan mo sa puso mo? The moment na nagbasa, the moment na nakinig ka, ano po yung, paano may apply ito sa sarili? Sa akin pong masasabi lagi na lang po. Atin pong pakatanggapin sa ating sarili na talagang tayo'y mahal na mahal na mahal ng Diyos. Lagi niyang ipinagkakaloob sa atin ang suktulang pagmamahal at tayo po yung mga Levita na talagang itinangi, ibinukod, pinili, Katulad. inirang. Katulad tayo ng mga Levita kung paano tayo pinahahalagaan ng Diyos. Mahal na mahal tayo. Kaya dapat tayong sumunod, lagi siyang alalahanin, sundin ang kanyang mga tuntunin dahil sa una't una pa, ang unang itinuro niya sa atin at ipinakita sa atin ay ang kanyang pagmamahal. Yes, itinuro niya sa atin, bigyan tayo ng knowledge, wisdom, and understanding para maunawaan natin kung ano ang masama at mabuti. At natural, tayo na kanyang pinili at tinirang, doon tayo susunod sa kabutihan. Kaya salamat, mahal na Panginoon. Pinili niyo kami, inirang ninyo dahil sa inyong pagmamahal. At ang laging sabi ninyo, yes, dahil sa inyong pagmamahal, kayo ay banal. Kami ay inaasahan po namin na sa inyong kapangyarihan, kami ay magiging banal din ayon sa inaasahan nyo sa amin. At ang lahat ng yan, Lord, kayo lang ang makapagbibigay niyan sa amin. Amen. Sapagkat kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang may hawak ng aming buhay. Yes. At ang masasabi ko po, Lord, ang handog ko sa inyo ay ang buhay kong ito. Yes. Na buhay ninyo na ipinahiram niyo sa akin at inaasahan ko, Ama, I claim na dinuduktungan at dinuduktungan pa po ninyo ang aking buhay na pahiram ninyo. Amen. Long and satisfying life pa para ako ay makasunod sa inyo dahil alam ko, Lord, ako ay isa sa inyong mga pinili at hinirang para mag-alay ng papuri at pasasalamat sa inyo. Kaya salamat po, Lord. Alam ko, dahil sa inyong pagmamahal na iplano nyo na isagawa nyo na ang lahat-lahat ng para sa aking ikabubuti. Amen. Yes, Lord. Kaming inyong mga anak, ang aking masasabi, kayo ang makatutulong sa amin para ang lahat ng ninanais nyo para sa amin ay magawa namin ayon sa inyong kalooban. Kami po, Lord, ay inyo. Ang buhay kong ito ay inyo. Kayo ang magpapatakbo nito. Wala po akong inaasahan kundi kayo, sapagkat kayo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The Lord of order. Yes, Lord. Salamat po sa pagpili niyo sa amin, Lord. Amen. Salamat po. Yes. Amen. Amen. Sabi natin Celsi, amen. Yes. Amen. Ate Celsi, and sa shout out sa buong pamilya niyo po din. At Ate Lorna Mijares. Thank you, Lord. Amen. Si Ate Chingpong, thank you, Yes, Lord. Amen. Lord. Thank you, Lord. Salamat po dahil tayo po ay kinausap ng Diyos ngayon.
Yes. Na kahit na po ang binabasa po natin ay about sa mga Israelita, pero makarelate po tayo nito, may reflection po sa ating mga buhay kung paano po pala pinili ang mga Israelita, binukod, nilaan, ibubukod. Tingnan mo po yung mga word, ibukod, ilaan, ibubukod mo, ilaan mo, nakalaan. So, ibig sabihin nito, tayo po, kasi sabi ng Diyos, John 1:12, sa lahat ng tumanggap, sumasampalataya sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na magiging anak ng Diyos. Nakalaan ka na po, kapatid, para sa Lord. Nakalaan na yung buhay mo. Huwag na natin sayangin ito na magpapatuloy pa tayo sa pagkakasala. Tayo pinili, inilaan din noon mga Levita, ngayon po yung mga Christian, yung mga nananiwala sa Panginoon. Yes. Yung nanampalataya kay Jesus bilang Panginoon na Hari at tagapagligtas, pinanganak muli at naging anak po tayo sa Panginoon, inangkin tayo sa Kanya, at inilaan tayo para sa Kanya. Congratulations! Dahil hindi po to aksidente para sa iyo ang mga gawain. Para sa atin po itong lahat, ang mga salitang ito, nakalaan, nakabukod, ibibukod, at binabanal, nililinis na po tayo ng dugo ni Jesus. Ano po? So, fulfillment po sa buhay po ng Panginoon Jesus. No, ngayong araw na ito, tayo po ay mayroong bagong kapahayagan sa buhay po natin. At maging confidence po tayo na, so buti na lang, wala na pong age limit ngayon. Wala na pong age limit ang paglilingkod. 25, no? 25 years old hanggang 50 lang po. Pero ngayon, salamat po, habang may buhay, walang retirement. Lord. Walang retirement po ang paglilingkod sa Diyos. Yes, Lord. Amen. Anong edad naman, anong edad tayo ngayon? Tayo po ay talagang meron pang magagawa sa kaharian. Amen. Amen. No? So, share the Jesus agenda lagi, no? Itong 5 P's, ano po yan? The preaching of Jesus is about the kingdom of God. And the prayer of Jesus is about the kingdom of God. Ano po the priority? Matthew 6:33 is about the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, no? And all these things shall be added unto you. And the parable of Jesus is about the kingdom of God. Ano po? Sa Mateo chapter 13 verse 44. Ano po? So, and sa panglima, purpose is about pa din sa kingdom of God na pinadala si Jesus para sa kaharian niya. Pero wala po tayong itataas na reliyon. No? Congratulations po sa lahat. And punta po tayo sa mga sa fellowship ng bawat kung saan po tayo nabilong na churches. Amen. Salamat sa Panginoon. Si Nanay Mina po yung mga nalangin po para sa ating closing prayer at sa lahat po ng paano po nililid po. No? As the Spirit leads po, ang pagnalangin, patalangin ng mga leader, lahat po nakapanood nito, lahat po, general prayer po para sa lahat. Nanay, amen, hallelujah, thank you, Yes, Jesus. Lord. Dakila namin Yes. Ama. Isang Yes. Diyos sa tatlo sa pagkapersona, Ama, Amen. Anak at Espiritu Santo. Salamat po sa inyong kapahayagan ngayon. Talaga pong paulit-ulit. Kami po ay inyong itinangi, pinili, hinirang, ibinukod. Amen. Dahil sa inyong sukdulang pagmamahal sa amin. Wow. Kaya dakila namin, Ama. Hallelujah. Maisabuhay po namin ang lahat na inaasahan ninyo para sa amin. Yes, Lord, dahil kayo ang makapagbibigay sa amin ng kalakasan para magawa namin ang lahat ng inaasahan nyo sa amin. Makapaglingkod kami sa inyo ayon sa inyong kalooban, sapagkat kayo'y dapat talagang paglingkuran, mahalin, purihin at pasalamatan dahil sa inyong kadakilaan. Kaya salamat po, dakila naming Ama. Yes. Mula sa aming puso, taos puso po kaming nagpapasalamat sa inyo. Yes, kami po ay inyo. Amen. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang gagawa ng lahat. At ginagawa nyo ang lahat para sa amin. Yes, Lord. Kayo ang nagsasaayos ng lahat. You are our Lord of order. Yes. You are the provider of all our needs. Yes, Lord. Kayo rin po ang nagpagaling sa lahat ng mga karamdaman na nararamdaman ng bawat isa sa amin. Yes, Lord. Mula ulo hanggang talampakan, Lord.
Pinagaling nyo na kami. At balot-balot nyo po kami ng inyong banal na dugo. Kaya kami po ay libre at ligtas sa lahat ng masama, sakit, karamdaman. Yes, Lord. Dahil sa pagkamatay mo sa krus, binuwis mo ang iyong buhay. Ibinayad mo para sa aming lahat ng mga karamdaman. Yes, Lord, mga kasalanan, pinatawad nyo na po kami sapagkat, Lord Jesus, tinatanggap po namin kayo ng buong puso. Kayo ang aming tagapagligtas. Kayo ang aming Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Salamat po, Lord, sa lahat-lahat. Lahat po ng aming mga adhikain, mitiin sa buhay. Ang lahat po ito ay sa inyo namin itinataas at kami po'y buong pusong umaasa. And we claim na lahat ng aming mga kahilingan na ayon sa inyong kalooban, talagang ipinagkaloob nyo na sa amin. At yan ay aming pinasasalamatan. Yes, Lord, paulit-ulit po, salamat sa pagpapagaling sa lahat ng mga karamdaman, lalong-lalo na yung talagang buo ang pananampalataya sa inyo. At ito po ang aming hinihiling, buong pananampalataya sa inyo nang para sa ganon. Yes, Lord, yan po ang silbing tabak namin, tabak ng Holy Spirit na siya naming ginagamit para mamatay ang lahat ng nagliliyab na kasamaan ng demonyo. Yes, natapos na po ang lahat ng yan. Kaya salamat po, dakila namin Ama. Muli po, ibinabalik namin sa inyo ang lahat ng mga pasasalamat. Yes, Lord, dahil kayo ang great provider namin. Sa lahat po ng mga magulang, lahat ng nagpapaaral ng kanilang mga anak, mga apo, o kung sino man na tinutulungan nila, yes, Lord, ay bubuhos niyo po ang pagpapala sa kanilang lahat, sa aming lahat. At ang mga anak po na mga nag-aaral, yes, Lord, knowledge, wisdom, and understanding para sa lahat ng mga nag-aaral, nang para sila ay makasunod ayon sa inyong kalooban. At pagdating ng araw, malalaman nila at ngayon pa man, ipagkaloob niyo po sa kanila na tanggapin kung ano ang ninanais niyo na gampanan nila. Ito ay magampanan nila, magampanan namin lahat. Yes, Lord, sapagkat tinawag mo kami na meron kami na purpose na dapat namin gawin bilang paglilingkod sa inyo. Dakila naming Ama, salamat po sa pagpapala ninyo sa aming Senior Pastor Franklin Benitez, sa kanyang buong pamilya, sa lahat ng mga pastor, pastora, misyonary, at lahat ng kung saang panig ng paglilingkod naroon ang bawat isa. Ang blessing niyo po sa aming lahat na nasa sa ilalim ng pangangalaga ng aming Senior Pastor. Gayon din po ang aming City Pastor, si Pastora Nelia. Blessing, yes, full of blessing. Kaming lahat na naman nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Kayo po ang nakakaalam sa aming lahat. Si Pastor Nilo, i-bless niyo po ang kanyang ginagawang sakripisyo, paglilingkod sa inyo, sa kanyang morning and evening devotion. Sa lahat ng mga tao na humihingi sa kanya ng tulong, yes, na makarating sa inyo ang mga kahilingan. Alam ko, Lord, sagot nyo na ang lahat. Ganon din po ang devotional time na ito, ang mga ginagawa ni na Ate Len sa Anuling, sina Ate Linda sa Ibayo sa Anuling din. Lahat-lahat po, Lord, ay inyong pinagkakalooban ng pagpapala. Yes, Lord, salamat po, salamat po. I-bless nyo po ang bansang Pilipinas. Ito po, Lord, ay bansang nangangailangan ng inyong tulong. Yes, Lord, magkaroon po ng kapayapaan ang bansang Pilipinas at lahat po ng mga tao na may dapat gampanan na tungkulin para sa ikaliligtas ng kapwa. Yes, Lord, buksan niyo po ang isipan na maging maayos ang lahat. I-bless niyo rin po ang bansang Israel at lahat ng mga bansa. Yes, Lord, sa madaling salita po, Lord, ang buong mundo na inyong nilikha. Yes, ito po ay inyong pakaiingatan dahil ito po ay inyo. Yes, Lord, kami po lahat-lahat. Yes, Lord, ang inyong blessing ay aming pinasasalamatan. Mga blessing na ibinigay nyo na, ipinagkakaloob sa ngayon at ipagkakaloob pa.
Yes, Lord, ano man ang aming pagkukulang, yes, Lord, kayo po ang nakakaalam. Pinatawad niyo na po kami. Naklulukuban po kami ng inyong malabay na pakpak at balot kaming lahat na inyong mga pinili at hinirang. Balot niyo po kami ng inyong banal na dugo. Kaya anuman ang aming pagkukulang, alam po namin, ikiniklaim namin kami ay pinatawad niyo na at kami ay inaangkin niyo na inyong anak. Yes, Lord, bilang adopted na sons and daughter ninyo. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig at makikinig pa sa aming lahat. Basta Lord, sa inyo namin ipinagkakatiwala ang lahat. Wala po kaming magagawa kung kami ay inyong pababayaan. Kaya sa inyo ang lahat-lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang buhay po namin ito ay handog namin sa inyo bilang buhay na sakripisyo na ipinagkakaloob sa inyo. Kayo ang makapangyarihan. Kaya Lord, tanggapin po ang aming papuri at pasasalamat sa ating sa amin pong pagsamantalang pag-iwalay. Kayo ang muling maglilikom sa aming lahat para ang papuri, pasalamat at tatangi, yes Lord, pagpupuri sa inyo ay aming maibalik ayon sa inyong kalooban. Kaya salamat po sa lahat-lahat, Lord. Salamat po sa pagkakataong ito. This day is better than yesterday. From now on, this is the year of harvest. The day of harvest. Kaya Lord, ganun din po lahat po ng mga mananambahan mamaya. Ipuin niyo po ang kanilang mga paa at pumunta sa kung saan sila nananambahan. Dito po sa Yugan, yes Lord. Hinihingi ko po sa inyo maraming manambahan. Lahat ng nananambahan dito sila ibabalik para manambahan at magdadala pa sila ng ibang kasama. Amen. Yes Lord, pinasasalamatan natin po namin ang pagkakaloob niyo sa amin ng talagang church building dito sa Yugan. Maraming mananambahan, lahat ng equipment ay naroroon. At ang mga mananambahan ay kayo ang hihipos sa kanila. Kaya dakila naming Ama, ibinabalik po namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, parangal at pagsamba. Ang inyo pong pangalan ang aming itinataas sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Na si Ate Tita Isa-Isa, Tita Lepardo, sabi niya, amen. Amen din po. Send out po sa dalawang anak niyo, si Simon at si Sam. Blessed morning. At si Ate Celsi, yes Lord, amen. Sabi ni Ate Celsi, amen. Sa Ate Chingpong, yes Lord, thank you po, amen. Amen. Ate Lorna, amen. At sa lahat po, no, na nandiyan pa din sa Tita Sabinyol, at sa kanyang anak si Dr. Hart, pinagalitan ni Lord, amen. Ate Tess, at saka sa lahat-lahat po, no, God bless everyone, sa lahat ng makapanood pa dito sa replay din po, no. At Dilita Dilapas, Kuya Pab, at sa lahat-lahat. Glory to God alone. God bless po sa lahat. See you po tomorrow sa ano na po tayo sa 9. Numbers chapter 9 o mga bilang chapter 9 po tayo. Magbasa po tayo no si Vika Reyes no ng Palma is watching din. Hello po Ate Vika. See you po tomorrow. Watch na lang po replay Ate Vika. God bless po Ate Vika Reyes no Palma no taga Anling, no? Taga Circle 2. Amen? Amen. Salamat po. God bless everyone. We love you all with the love of the Lord. Yes, Lord. Heart. Heart. Yes, Lord. God bless po Ate Chingpong. Yes, Lord. Thank Yes, you. Lord. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Also, Jesus. sige po, ating katahin yung busong busila para po para sa ating closing song. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord God. Sige, mag-awit po tayo sa Panginoon. Awitan po natin si Lord. Sa pag-awit pa lang natin, may kagalingan na. Ako'y lumalapit, baguhin niyo ang aking isip. Linisin niyo ang aking puso. Sa inyo lamang ako susuko.
damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Turuan niyo ako magmahal na gaya ng inyong pagmamahal. Alitan niyo ang Aking puso na may kababaan sa inyong harapan. O Diyos, Lord God, alis lang aming tanggapin ang inyong gabay sa bawat hakbangin. puso ko'y inyong ayusin at sa inyong aking iaalay. Pusilan ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas. Lord, salamat po sa bawat Lord. Salamat sa puso-pusilan ng prayers. Sa Panginoon, Huwag niyo akong iwan, O Guardo Diyos. Ibig niyo sa aking kagabay. Bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mabuhay ng lubos. Puso-pusilan ang aking hiling, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas. Yes, Lord, ibalik mo yung pagalaman ng aking buhay. Lord, ibalik mo ang first love ng bawat isa, Lord. Salamat po ba sa pusilan ang aking hiling. Yes, Lord, bagong damdamin ang aking dalangin. Ibalik, O Diyos, ang galak ng pagliligtas, upang sa'yo ako'y mamuhay ng lubos. Yes, salamat po. Shalom po, everyone. We love you all with the love of the Lord. God bless po. Shalom. Thank you. Thank you. See you po tomorrow. Thank you, Hallelujah. God Kabanata. bless all of us. Yes, Mga Lord. bilang, Bye-bye. Kabanata 9. Advance Yes, po tayo Lord. pagbasa. Yes, Lord. God bless po. Thank you. Shalom. Glory to you, Lord. Plus adult Thank you, Lord. Thank you. Amen. Amen. We love you all with the love of the Lord. Yes, Amen. Lord. Ano? Ano yung Yes, Lord. Yes, Amen. Lord. Salamat po. Shalom. Shalom, Yes, everyone. Lord. Thank Love you, you, love Lord. you. With the love. Have a Thank you, blessed Lord. Sunday.